Sa dragon ba galing ang dragon fruit? Welcome back to my channel class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, sasagutin natin ang isang tanong na parang galing sa fantasy novel pero nasa fruit stand lang pala. Bakit tinawag na dragon fruit? Alamin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Dalgona 2020. Salamat sa suggestion mo and shoutout sa mga Pinoy dyan sa Baguio. Oo nga naman, may dragon ba talagang nagtanim nito? May fire-breathing reptile bang nagbantay sa orchard? O baka naman isang dragon ang unang nagbukas ng fruit stand sa medieval market? Sadly, or thankfully, wala pong dragon na involved. Pero ang pangalan na dragon fruit ay may kwento. Isang kwento ng hitsura, kultura, marketing, at kaunting imahinasyon ng tao. Ito ang unang surprise. Akala ng maraming tao na galing Asia ang dragon fruit dahil napakarami nito sa Vietnam, Thailand, at Pilipinas. Pero ang totoo, ang halaman na pinanggagalingan ng dragon fruit ay isang uri ng cactus. Oo, cactus. Ibig sabihin, kamag-anak niya ang mga halaman na nakatira sa disyerto. Ang natural na pinagmulan nito ay Central at South America sa mga bansang tulad ng Mexico, Guatemala at Costa Rica. Ibig sabihin, bago pa ito naging Instagram fruit sa Asia, isa muna itong Latin American cactus fruit. At bago pa ito naging dragon fruit, nauna na itong tinawag sa pangalan pitaya. Ang pangalang ito ay galing sa mga katutubong wika sa Central America. Ibig sabihin, hindi dragon ang original branding ng prutas na ito. Paano naging dragon? Tingnan natin ang prutas mismo. Kapag hinawakan mo ang dragon fruit, mapapansin mo ang balat nito. Matingkad na pink o pula. May mga nakausling parang kaliskis. May mga dahon na parang apoy. Kung titingnan mo ito ng mabilis, parang itlog ng dragon sa isang fantasy series. Kaya noong kumalat ang prutas na ito sa Asia, lalo na sa Vietnam at Thailand, napansin ng mga negosyante na mukhang dragon scales ang itsura nito. At dahil napakalakas ng simbolismo ng dragon sa maraming Asian culture, lalo na sa China, naging natural na tawagin itong dragon fruit. Marketing gold. Kapag sinabi mong pitaya, parang botanical term. Kapag sinabi mong dragon fruit, parang may side quest sa video game. Sa maraming bahagi ng Asia, ang dragon ay hindi halimaw kundi simbolo ng kapangyarihan, swerte, at kasaganaan. Kaya ang prutas na mukhang may kaliskis ay madaling iugnay sa dragon imagery. Sa Vietnam, halimbawa, ang dragon fruit ay tinatawag ding Thanh Long, na literal na nangangahulugang dragon fruit. May isa pang interesting na detalye. Ang cactus plant na pinanggagalingan nito ay madalas na tinatanim sa mga poste o trellis. Kapag tumubo at gumapang ang mga tangkay nito, parang dragon na umiikot sa isang haligi. May isa pang dahilan kung bakit parang mythical ang prutas na ito. Ang dragon fruit cactus ay may napakalaking bulaklak na namumulaklak lang sa gabi. At hindi basta bulaklak. Malaki ito, puti, kaya tinatawag itong moonflower o queen of the night. Isipin mo, isang cactus na may prutas na mukhang dragon egg at bulaklak
na namumulaklak lang sa gabi. Kung may halaman na bagay sa fantasy novel, ito na iyon. Paano ito naging global fruit? Noong ika-19 na siglo, dinala ng mga French colonists ang dragon fruit mula Central America papunta sa Southeast Asia, partikular sa Vietnam, kung saan ito naging napakasikat dahil maganda itong tumubo sa tropical climate. Sa paglipas ng panahon, naging isa ang Vietnam sa pinakamalaking producer ng dragon fruit sa mundo. Mula roon, kumalat ito sa Thailand, Malaysia, Indonesia at kalaunan pati sa Pilipinas. At dahil mas catchy ang pangalang dragon fruit, iyon ang mas naging popular sa international market. Bukod sa pangalan at itsura, may dahilan din kung bakit naging popular ang dragon fruit. Ito ay mataas sa fiber, may vitamin C, may antioxidants, mababa sa calories. Okay, review tayo class. Bakit tinawag na dragon fruit ang dragon fruit? Hindi dahil may dragon na nagtanim nito. Ang totoo, ang prutas na ito ay nagmula sa Central at South America at orihinal na tinatawag na pitaya. Nang kumalat ito sa Asia, napansin ng mga tao na ang balat nito ay mukhang kaliskis ng dragon. Dahil sa malakas na simbolismo ng dragon sa Asian culture, lalo na bilang tanda ng swerte at kapangyarihan, naging popular ang pangalang dragon fruit. Idagdag pa ang dramatic na halaman nito at ang bulaklak na namumulaklak lang sa gabi. At kumpleto na ang mythical image. Kaya sa susunod na makakita kayo ng dragon fruit sa palengke o grocery, tandaan ninyo, hindi ito itlog ng dragon. Pero sa hitsura at kwento nito, malapit na rin. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life at tandaan ninyo, class, sa mundong puno ng ordinaryong prutas, minsan may isa talagang mukhang galing sa alamat